Bago nga tayo tuluyang umuwi, sinubukan muna nga natin mag-ATV na malapit nga sa bulkan. Nabail nga namin dito ay yung black lava. Kami-kami lang pala mga mare at hindi na nga sumama sila mama, sila inang at tatang at tatay. Dahil nga mga mare, alam nyo naman nga kapag nagkakaedad na hindi na nga mahilig sa mga ganito. Ako nga sinubukan ko kung kaya ko nga siya mga mare at nakayanan ko naman nung nandito nga dahil patag. Bago kasi kayo pumunta sa pupuntahan nyo, kailangan nyo muna nga mag-training or mag-practice. Kaya naman etong si Ran nga solo siya mga mare at eto nandito na nga kami, kaya lang nung nakita ko yung dadaanan mas natakot nga ako. Abay nagsisigaw nga ako mga mare kasi kinakabahan ako, akala ko mahuhulog ako kaya sabi ko ayoko na. Sa bungad pa nga lang mga mare sinabi kong ayoko na at nagbalik na nga kami. Mas masarap pala ang nakasakay nga lang kaysa nga ikaw ang magdadrive kasi napakahirap ng daanan. Halos 2 oras nga din ito mga mare at napakasarap nga. At talaga namang enjoy na enjoy nga namin to mga mare, hindi ko rin talaga lubos maisip na mararanasan nga namin to. Ito nga ang kukumpleto nga sa bakasyon nga natin, ang mag-ATV na malapit nga sa bulkan. Napakasarap nga mga mare ng tanawin kahit napakahirap nga ng daanan. Napaka-press ko nga mga mare ng kapaligiran at syempre yung hangin. At ayun nga mga mare, nag-aantayan nga din kami dyan para sabay-sabay nga kami at may pagkaway pa nga akong nalalaman. Akala mo hindi talaga natakot kanina. O ay nakaangkas nga kay Ran, eto naman si Agatha kay Kuya Mark at si Kulot naman kay Naki at eto naman si Kuya Rahim kay Kuya Richard. Lalaman pa nga akong 0.5 dyan mga mare pero nagsisisigaw naman ako. Ano ba naman, napakagugulatin ko nga tuwing parang matutumba, nagugulat ako. Hindi nga lang mga mare, napakaganda nga nito sa paningin pati naman sa pakiramdam sa paadal, ang lamig nga ng tubig dito at eto nga malapit na nga tayo. Lahat naman nga kami dito mga mare nag-e-enjoy, tingnan nyo naman kitang kita lahat ng mga ngiti nga natin at tabot kami na natin etong bulkan. Sobrang ganda niya nga mga mare sa malapitan, hindi man literal na malapit pero maganda nga siya. Pag andito ka na nga, maglalakad ka na nga lang papunta nga doon at eto't mabato nga mga mare. Eto nga daw yung nilabas nga ng bulkan noon. Lalaki nga niya mga maring mga bato. Nung nandito na nga kami mga mare ay talaga namang sobrang sarap sa pakiramdam. Parang wala lahat nga ng pagod nga namin. Sulit nga rin yung binayad nga natin dito mga mare kasi napakaganda talaga niya, tingnan nyo oh. At nakakatuwa nga nagpakita siya sa atin ng buong buo. Hindi nga siya natatakpan nga mga mare ng ulap kaya namang kitang-kita nga natin yung pagka-perfecto nga ng hugis nga niya. Ang ganda-ganda niya mga mare kaya naman titigan nyo nga. At syempre mga mare hindi mawawala yung mga literato nga natin dyan at eto na nga yung huli, may pagkaway pa nga kaming nalalaman. Kahit gustuin pa namin magtagal kahit kaunti lang ay hindi na nga pwede dahil hapon na nga kami nakapunta nga dito. Baka nga gabihin pa nga tayo sa daan dahil napakahirap nga ng daan kaya hindi na rin kami nagtagal. At ayun nga mga mare, hindi talaga mawala yung mga ngiti sa mga labi nga namin at napasabi kami grabe, sobrang senang pakiramdam ng ganito. Isa nga to sa mga alaala na hindi nga namin makakalimutan. Nga lang sila mama nga mga mare hindi na nga mahilig sa ganito kaya hindi na nga rin nakasama. Ate nga tinanong ko kung gusto niya sumama ay sabi niya maiwan na lang daw sila. At eto na nga yung araw na pauwi na nga tayo mga mare pero nagpakita pa nga rin siya at napakaganda. Napakapayapa niya nga ngayong pagmasdan nga mga mare. Sabi nga nila mahiyain nga daw ang bulkang mayon. Kaya maswerte nga tayo na nagpakita nga siya sa atin ngayon. Dahil sa 5 months na nga itong si Gael kaya dito na nga namin ginanap. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 5 months sa si Baby Gael. O, ito na. Yay! Nasa bulkang mayon. Happy 5 months Gael, mahal na mahal ka namin at marami pa tayong pupuntahan hanggang sa paglaki mo. Eto nga mga mare, paalis na nga kami, napakaganda nga niyan tunay. Tingnan nyo mga mare pagmasdan nyo. Paalam na ang bulkang mayon at sa susunod ulit na pagkikita nga natin. At talaga namang nag-enjoy nga kami at eto nga mga mare, tuwang-tuwa nga kami sa malalaki nga ng ganito. Alas 7 pa nga lang pala, umalis na nga tayo sa pinagstayan nga natin para maaga nga rin tayong makalis at makauwi. Syempre, bago nga tayo tuluyang umalis nga mga mare, eto't kakain muna nga tayo ng pansit bato. At eto nga si Gael nga natin mga mare, tingnan nyo naman, game na game nga sa pagtayo nga dito. Hindi kasi namin alam kung kailan nga ulit tayo makakabalik nga dito mga mare, kaya susulit-sulitin na nga natin yung pagkain nga dito. Nung mga oras nga na to, medyo masakit talaga ang tiyan ko pero okay lang dahil masarap naman nga to. Kakatuwa nga itong si Gael, kada subo ng tita niya ay talagang nakatingin siya at gustong-gusto niya nga kumain. Pero ba mga mare, ilang buwan nyo nga pinakain yung baby nyo? Alam ko kasi 6 months
oras pa. Pero eto nga si Gail gustong gusto na niyang kumain. At eto nga si ate nakilala nga tayo. Kaya naman maraming salamat po at shoutout na nga rin po sa inyo. Kapasok pala namin dito mga mare, abay nakita ko nga itong mangga. Kaya sabi ko nga kay Ryan ay bumili siya dahil masarap to sa biyahe. Kaya habang inaantay nga namin siya dito mga mare, at eto bumili din pala tayo ng mga pasalubong nga nating pili. At nakakatuwa din talaga mga mare, pati dito ay marami sa ating nakakakilala. Kaya maraming salamat po sa lahat na nagpa-picture sa amin. At eto, namili na nga rin ako mga mare ng pwede nga natin ipasalubong nga sa Bulacan. At eto, nakilala pa nga rin tayo nila ate. Dito na nga ako bumili kasi wala na rin tayong mahihintuan pa. Katapos nga namin bumili dyan, eto, umalis na nga rin kami kasi malayo-layo pa rin talaga ang magiging biyahe nga natin. At shoutout nga po kila ate. Syempre, sa lahat po na nagpa-picture nga sa amin dito sa Bicol. Susunod ulit, sana magkita-kita nga ulit tayo dito. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo araw-araw sa amin. At eto na nga mga mare, aalis na nga tayo. Napakahaba pa na magiging biyahe nga natin. Bandang alauna nga ay kumain na nga rin kami dito sa nadaanan nga namin. Malapit nga yata to sa Bitukang Manok. Bandang alas 6 nga mga mare, nakarating na nga rin tayo dito sa Bitukang Manok. Napakaganda nga dito. Punta nga kasi natin, hindi nga tayo dito dumaan kasi si tatay ay natatakot talaga. Pero ngayon nga ay dumaan na tayo dahil mas mabilis nga dito. Pagkababa natin na nga mare, eto nagkape na nga tayo dahil gutom na rin talaga kami. Alam nyo naman nga mga mare, napakasarap kaya magkape pagkatapos ng mahabang biyahe. Sabi nga nasa 4 na oras o 5 oras pa nga ang lalakbay natin. Ang mahalaga naman busog nga tayo sa biyahe. At ayun, kanya-kanya na nga kami ng kuha ng kape. Ako kasi talaga, hindi talaga ako mga mare nagkakape kahit nung bata pa nga ako. Kape man nga ako, gusto ko nga mga mare yung meron ng sinangag. O kapag kape lang, sumasakit din talaga ang sikmura ko. At eto nga sa wakas nakarating na tayo ng ligtas. Maraming salamat po sa Diyos. Ito nga si Agatha, abay tulog nga dito sa lapag. Mahaba nga na naging biyahe natin pero sulit naman nga dahil nga meron na naman nga tayong panibagong karanasan na hindi makakalimutan. At ayun nga, bumaba na nga ako at inaantay ko na nga lang itong si Ran buhatin nga si Gail dahil tulog itong bata. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.